Hi mga ka-taxpayer! Noong nakaraang uploaded ko po na video ay na-discuss natin kung paano nga ba mag-compute ng mga withholding taxes on compensation in a monthly basis. Ngayon naman po ay i-discuss natin yung karugtong ng ating topic. Welcome to my channel kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. So, proceed na tayo doon sa ating magiging computation. Sa nakikita nyo po sa screen, ay naka-flash dyan yung ating data for semi-monthly na compensation. Kasi meron tayo mga cut-off na tinatawag. So, yung cut-off natin is sa 15 days na pinasok ng ating employee. So, yung example na to is kalahati lang din doon sa example natin in a monthly basis. As you can see, may Annex A at may Annex B tayo. Yung Annex A, ito yung magiging ating basis for the cut-off nung data ng ating i-compute. At dun sa Annex B is yung mismong computation ng ating withholding taxes. Sa Annex A, makikita natin dito yung ating basic pay, de minimis, other non-taxable benefits, incentives, bonus, and 13-month pay. Assuming na itong example natin ay walang naging OT pay, walang naging night differential pay, and holiday pay. So, yung basic pay na tinutukoy natin dito is yung purely basic rate niya for that cut-off, worth 12,500. Yung de minimis, ito yung allowances niya na meron kasi itong category na pasok dun sa de minimis. So, worth daw na 1,500 for that cut-off. Then, yung other non-taxable benefits, ito yung mga other allowances pa niya or other pay niya na hindi pasok dun sa category ng de minimis, worth 750 daw. Then, meron din siya na-receive na incentives or other income na 2,500 and bonus na 12,500. Habang naka-receive din daw siya ng kalahating bayad ng kanyang 13-month pay na 12,500. So, meron din siyang government na contribution na worth 1,112.50. Total na siya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ngayon, dumako naman tayo sa ating Annex B. Sa Annex B, simulan natin yung ating computation. So, yung total gross income niya or gross compensation niya worth 42,250. Saan ko ito nakuha? Yung sum up lang nung from basic pay, de minimis, other non-taxable benefits, incentives, bonus, and 13-month pay niya. Ito yung total compensation niya for that cut-off. So, yung worth nun is 42,250. Then, ililess natin ngayon dyan yung mga allowable deduction. So, ano nga ba yung mga allowable deduction sa ating compensation? Ito yung mga compensation na hindi pasok sa ating mga taxable income. Katulad ng de minimis, other non-taxable benefits plus 13-month pay, and yung government contributions. So, yung ating non-taxable benefits or yung other non-taxable benefits, plinas natin yung 13-month pay kasi magkasama sila lagi or sum up sila ng computation kasi dapat hindi lalagpas sa 90,000 per annum yung amount nung dalawang yan. Then, pagka-less natin ng ating mga allowable deduction, makukuha natin ngayon yung ating taxable income na worth 26,387.50. So, ito na ngayon yung magiging basis natin kung saan natin ililess yung ating compensation level. Saan ba natin makukuha yung compensation level? Titingin po tayo sa ating tax table kung saan siya pumasok na compensation range. So, puntahan natin yung ating tax table. So, dito sa tax table, tingnan natin kung saan pumasok na compensation range yung ating na-compute na taxable income. So, makikita natin dito sa column 3, dito siya pumasok na compensation range which is yung 16,667 hanggang 33,332. Then, makikita nyo meron siyang additional na minimum prescribed withholding tax na 937.2 at ang kanyang tax rate daw ay 20%. So, yung compensation level natin dyan is yung 16,667. So, balik tayo doon sa ating ginagawa.
Ngayon, yung taxable income na 26,367.50, less natin yung compensation level na 16,667.50, ang magiging tax base na niya is 9,720.50. Ngayon, yung tax rate natin na nakita dun sa tax table na 20%, doon natin siya imumultiply. So, 9,720.50 times 20% is equal to the tax of 1,944.10. So, ngayon, tulad kanina, yung nakita natin sa ating tax table ay meron siyang additional minimum prescribed withholding tax na amounting sa 937.50. So, yung total tax due niya ngayon is yung unang tax niya from 20% plus the minimum prescribed withholding tax is equal to 2,881.6. So, ito na yung kanya magiging withholding tax na on compensation sa cut-off na ito. Compute naman natin yung magiging net pay niya. So, yung kanyang gross compensation na 42,250, ilalas lang natin yung ating government contribution and yung kanyang withholding tax for that cut-off is equal to 38,255.90. So, ito na yung magiging net amount niya. So, ito yung payout or cash na marireceive niya sa kanyang ATM or sa kanyang mismong cash kapag over the counter yung kanyang sahod. Then, kung paano naman to ine-entry sa ating books, ito naman yung entry natin. Debit natin yung salaries and wages or yung total ng compensation niya na 42,250. And credit naman yung withholding tax payable na 2,881.60. Kaya siya naging payable kasi magiging part siya ng iyong current liability kasi hindi mo pa naman siya remitted sa ating BIR. Then, yung credit din na isa pa ay yung cash, which is yung pinay out na amount mo doon sa mismong employee natin na 38,255.90. And that's it. Tapos na natin yung ating semi-monthly na computation ng ating withholding tax compensation. Sa mga susunod nating video, itatry naman natin i-discuss kung paano naman tayo mag-fill up ng ating 1601C or yung mga withholding tax compensation na return ng ating employer. So, lahat ng mga nire-report natin sa ating payroll schedule ay inilalagay po natin sa ating 1601C or yung withholding tax on compensation na tax return. For more content like this, follow niyo po ako sa aking mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. Meron po akong Threads, TikTok, LinkedIn, and syempre yung ating YouTube channel. Sa Threads, TikTok, and LinkedIn, nagpo-post po ako dyan ng ilan sa mga tax filing concerns and accounting concerns. Mga random thoughts and random na questions ng ating mga followers. At the same time po, kung hindi pa po kayong subscriber, pwede nyo pong i-click yung button na subscribe at yung bell notification dyan para updated kayo sa aking mga susunod na video. Thank you!